I think the key to it is probably China and India. Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. Naniniwala si dating US Secretary of State Hillary Clinton na ang susi upang magtagumpay si United States President Donald Trump na ganap na pahinain ang ekonomiya ng Iran ay patawan ng mas mabigat na pressure ang mga bansang India at China. Aniya, ang dalawang bansa ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil at dahil ang Iran ay umaasa ng malaki sa kanilang oil exports, tiyak na magiging mabigat ang epekto kung ang pupuntiryahin ng economic sanction ng US ay ang India at China. The two biggest consumers, and China far ahead of that, they've been, banking a lot of fossil fuel. They're going to need Iran, and it does seem to me that that's where the best pressure would come. Ngunit mariin ang pagbatikos ng China sa bantang economic pressure ng Amerika. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang, wala itong basihan at hindi ito nagbibigay ng solusyon kundi mas malaking problema sa ekonomiya ng mundo. Naniniwala ang China na diplomasya o negosasyon pa rin ang solusyon sa sigalot na sinimulan ni Trump kasabay ng paninindigan na naaayon sa international law ang kooperasyon nila sa Iran. Hindi aniyan nila hahayaan na makompromiso ito at ang kanilang karapatan at interes bilang bansa. Sa panig ng Iran, kumpiyansa si Iranian Professor Syed Mohammad Marandi na kayang harapin ng Iran anuman ang gawing panggigipit ng Amerika kasunod ng economic isolation nito. Iran is very confident that it will be able to withstand whatever pressure the Americans put on it, and Iran has the ability to increase the pressure on the United States and its allies. Paliwanag ni Marandi, mas malaki ang problema ng mga bansang nakadepende sa Amerika, lalo't nagbanta itong aalisin sila sa US banking system kung susuporta sa Iran. So if they can't withdraw their cash, then they're going to be in serious trouble. If they do withdraw their cash, the United States is going to be in trouble. So in any case, Iran has a lot of leverage. Ayon kay Marandi, simple lang naman ang solusyon. Tuparin ni Trump ang kanyang mga obligasyon na malinaw namang nakasaad sa nilagdaan nilang Memorandum of Understanding o MOU. At kahit walang MOU, sinabi ni Marandi na hindi niya nakikitang susuko ang Iran. Sa halip ay nakahanda din itong maglagay ng pressure sa mga bansang susuporta sa Amerika, partikular ang mga bansang umaasa sa Strait of Hormuz, gaya ng Gulf States at ilang bansa sa West Asia. At kung babagsak ang mga bansang ito, mas malaki aniya ang magiging problema ng Amerika. They have to make a decision. We don't want this war. All they have to do is end this. The solutions are not complicated, but the will doesn't exist. As they put more pressure on Iran, Iran's going to put much more pressure on them. And these are brittle regimes. And if they collapse, Nima, I have no doubt the impact on the U.S. economy will be huge. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.